Bigla siyang hinawakan ni Wu Yang sa balikat at sinabing kailangan niyang sumama sa kanila ngayon din. Tinanong ni Jian si Wu Yang kung saan naman sila pupunta. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Wu Yang na sumakay sa kotse habang nagtatanong pa siya ng maayos. Habang sila ay papasok na sa sasakyan, naisip ni Jian na ito na ang pagkakataon para mapagtagumpayan sila, para sa kapakanan ng pagkumplito ng misyon. Kaya mabilis siyang pumunta sa sasakyan ng mga bully. At may isang mabilis na sport car ang dumating, na ikinagulat ng lahat sa isip nila sino kaya ang taong ito. Mabilis na tumatakbo ang pulang kotse patungo sa kanila. Pagkatapos ay pumunta ito sa may gilid at huminto sa harap ng paaralan na para bang mayroon itong sasanduan na estudyante. Nakaabang ang lahat gustong malaman ang pagkakakilanlan ng taong iyon. Biglang bumukas ang bubong ng sasakyan. At lumabas ang driver ng sasakyan, ito pala ay ang ama ni Jian. Iwinagayway niya ang kanyang kamay at sumigaw ng malakas at tinawag ang kanyang anak. Sinabi niya na nandito siya para sunduin siya. Nagulat ang dalawang bully nang makita nilang ama ni Jian ang nakasakay sa pulang sasakyan. Kahit si Jian ay hindi makapaniwala, patuloy niyang tinawag si Jian at malakas niyang sinisigaw na ang kanyang ama ay nandito na. Nang makita ni Jian na hindi pa tumitigil ang kanyang ama sa kakasigaw ay agad niya itong nilapitan upang kausapin. At sa di kalayuan makikita ang dalawang bully na patuloy na nagmamasid, habang si Jian at ang kanyang ama ay nag-uusap. Mabilis na naintindihan ng kanyang ama ang gustong gawin ng kanyang anak dahil alam niyang nasa misyon ito, kaya nagbigay siya ng thumbs up at masaya siya dahil nagkaroon ng mga bagong kaibigan ang kanyang anak, kaya masaya niyang sinabi kay Jian kung sa sasakyan ng kanyang kaibigan siya sasakay. Napabuntong hininga siya dahil sobrang ingay ng kanyang ama, kaya agad niyang sinabi sa kanyang ama na oo, doon siya sasakay. Nang marinig ang pahayag ng kanyang anak ay dali-dali niyang hinawakan ang kambyo, at nagpaalam sa kanyang anak at magkikita na lang daw sila sa bahay. Mabilis na hiumarurot ang sasakyan, sa sobrang bilis tanging mga usok ang naiwan sa kalsada. Kaya nakahinga ng maluwag ang ating bida. Pagkatapos ay tumingin siya sa likod, nakita niya ang dalawang bully na nangangalit, at sinabi ng isa na kailangan mo talaga ng tamang pagsasanay. Sa kahabaan ng highway makikita ang kanilang sasakyan na mabilis na tumatakbo. Sa loob ng kotse, nakaupo si Jin Sok sa front seat kasama ang security guard na nagmamaneho. At sa likod na upuan naman nakasakay si Wu Yang at si Jian na malayo ang tingin, at sa isip niya saan kaya sila pupunta. Huminto ang kanilang sinasakyan sa harap ng napakalaking gusali at sa loob nito ay makikita ang training center. Dahan-daang bumababa ang ating bida mula sa loob ng sasakyan. Pinagmasdan niya mabuti ang gusali, at nalaman niya na ang pangalan ng gusali ay tinatawag na Tejas Sports na pagmamay-ari ng ama ni Wu Yang. Sinabi ni Jin Sok sa kanila na mauna na sila pumasok sa loob, malilate siya dahil may pupuntahan muna siya. Kaya biglang nagtaka si Jian sa isip niya saan kaya pupunta ang taong ito. Sinabi ng security guard na kung sa labas ng paaralan siya pupunta. Ayon sa utos ng kanyang ama kailangan nakasama siya lagi kahit saan man siya magpunta. Kaya biglang nagulat si Jian nang marinig ang sinabi ng security guard ni Jin Sok. Tila determinado ang security guard na sundin ang utos ng kanyang amo sa lahat ng paraan. Ngunit si Jin Sok ay walang pakialam sa mga utos, kaya naglakad ito palayo ng mag-isa. Pagkatapos ay pumasok na nga sila sa gusali, sa loob makikita ang isang malaking fighting gym tila may naglalaban sa loob ng ring. Si Jian ay nagulat nang mapagtanto na dinala siya ng mga bully sa isang training center. Pagkadating nila agad silang sinalubong ng isa sa mga katiwala sa gym, at agad na binati sila nito. Kaya tinanong ni Wu Yang kung nalinis na ba niya ang kanilang paglalabanan. Kaya nakangiting sinabi ng katiwala na natapos niya lahat ang kanyang pinapagawa. At agad na inutos ni Wu Yang sa katiwala na huwag magpapasok ng kahit na sino. Na agad din namang sinang-ayunan ng katiwala. Pagkatapos ay sinabihan si Jian ng katiwala na mas mabuting humingi ka ng tawad kahit anong mangyari, nakahanda na ang ambulansya kaya mas mabuting mahimatay ka na lang para hindi ka na mas lalong masaktan pa. Nagulat si Jian sa pahayag ng lalaki, sa isip niya bakit may ambulansya dito, pagkatapos ay galit na sumigaw si Wu Yang sa kanila, at sinabing, ano pa ang ginagawa niyo dyan, hindi pa ba kayo papasok? Biglang nakaramdam ng kakaiba si Jian sa isip niya parang gusto siyang labanan nito sa loob ng ring.
Ang grupo ay nakarating na sa labas ng ring, hinubad na ni Wu Yang ang kanyang damit, na nagpapakita ng matipuno at sanay na pangangatawan. Pagkatapos ay isinuot niya ang kanyang gloves, naghahanda na para sa paparating niyang laban. Ang ating bida ay pinapanood lamang ang eksena ng mahinahon, at may pagtataka. Biglang nagsalita si Jin Sok mula sa itaas na ang tagal nang may pumasok dito na may ganoong ekspresyon. Kaya nagtanong ang ating bida kung sinasabi niya ba na makikipag-sparring siya sa taong iyon. Biglang nagulat si Jin Sok, kaya sinabi niyang anong spar ang pinagsasabi. Kaya tumawa siya ng malakas at sinabi na hindi mahalaga kung ito ay isang spar o away. Nakatitig lang sa kanya si Jian na may seryoso at tila natutuwa na ekspresyon. At biglang nagsalita si Jin Sok na parang baliw at sinabi niyang, kung nakuha mo ang ibig kong sabihin, ay magmadali at pumirma. Medyo nagtataka si Jian bakit kailangan pang pumirma kung mag-sparring lang naman. Kaya itinuro ni Wu Yang ang papel kung saan siya dapat pumirma. Tinitigan niya ito ng may seryosong ekspresyon. Ang dokumento ay isang form ng pahintulot para sa laban na walang pananagutan. Sinasabi sa nakasulat na walang mananagot sa parehong partido, anumang pisikal o kriminal na pinsala ang mata mo ng bawat isa. Pagkatapos mabasa ang nakasulat sa papel, ibinaling niya ang kanyang tingin papunta kay Jin Sok. At sinabi ni Jian, gusto mo bang pumirma ako dito? Sa isang mapanuksong ngiti, sinabi ni Jin Sok, bakit hindi? Natatakot ka ba? Kaya tumingin sa kanya ang ating bida ng may seryosong ekspresyon. At dagdag pa ni Jin Sok, kung siya ay luluhod at tumahol na parang aso, ay baka maari pa niya siyang pakawalan. Ang ating bida ay tahimik at may matalim na titig sa kanya. Bigla siyang nagtaka bakit wala man lang reaksyon ang bastos na ito. Hindi ba siya natatakot na baka may mangyaring masama sa kanya? At biglang nagtanong si Jian kung bawal ba pati ang mga recording sa laban. Biglang nagtaka si Jin Sok, hindi maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin, kahit si Wu Yang ay nagtaka din sa sinabi ni Jian. Kaya habang siya ay pumipirma sa kontrata, sinabi niyang kailangan talaga natin maglaban, di ba? At mayabang na sinabi ni Jin Sok, ano? Matagal ka na sa ibang bansa, di ba? Bakit hindi mo maintindihan ang mga simpleng salita? Ang kaibigan kong si Wu Yang ay ang taong madaling pinabagsak ang mga Korean champion. Kung ikaw ay mabubugbog niya siguradong katapusan mo na. Mayabang na tumatawa si Wu Yang nang marinig niya ang mga sinabi ni Jin Sok. Napakalaki ng tiwala ng kaibigan niya sa kanya, sa isip niya tatapusan niya ang laban ng mabilis. Pagkatapos ay bigla siyang nagtaka nang ibinigay ni Jian ang kontrata sa kanya. At sinabi ni Jian na ikaw din kailangan mong pumirma kaya magmadaling pumirma dahil siya ay tapos na. At sinimula nang tanggalin ni Jian ang kanyang necktie, habang nakatitig sa kanyang kalaban. Tinawanan lang siya ni Wu Yang, puno ng kumpiyansa ang kanyang mukha. Si Jian ay naghahanda na para sa laban, isinuot niya ang kanyang asul na gloves. Pagkatapos ay tumitig ng seryoso sa kanyang kalaban. Tinutuya siya ng mayabang na si Wu Yang, na sinasabing tingnan mo ang iyong mukha para kang nagyayelo sa takot. Sa isang masamang ngiti, tila minamaliit niya ang ating bida. Sa loob ng ring makikita na magkaharap ang dalawa, itinaas ni Wu Yang ang kanyang kamay para bang naghahanda sa kanyang pag-atake. Habang nakatitig si Jian sa kanya, iniisip niya kung paano niya gagawin ang pagbogbog sa mayabang nato. Paano kung diretsyo niyang suntokan sa mukha ng malakas ang mayabang na ito? Yung tipong nadurog ang mukha at basag ang mga ngipin. Ngunit hindi yun pwede. Paano kung iwasan niya ang suntok ng kalaban at pagkatapos ay bigyan niya ng isang malakas na suntok sa tiyan na dahilan upang siya ay magsuka ng dugo dahil sa lakas ng suntok? Ngunit hindi yun maaari. Paano kung tusukin ang mata ng kalaban, mas lalong hindi yun pwede. Kung sipain kaya siya sa kanyang bayag, ngunit hindi pwede, mas lalong brutal kung gagawin niya yon. Paano kung sipain siya ng direkta sa mukha, na dahilan upang mabali ang kanyang ulo? O di kaya basagin ang kanyang panga o sipain sa paa upang mabali. Bumalik tayo kung saan patuloy paring iniisip ni Jian kung paano niya tuturuan ng leksyon ang bastos na ito. Habang siya ay abala sa kanyang iniisip, binigyan siya agad ng isang malakas na suntok ni Wu Yang, ngunit masyadong mabagal ito para sa kanya, kaya agad niya itong napansin. Madali niya itong naiwasan nang hindi umaalis sa kanyang kinatatayuan. Habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nagsagawa ulit siya ng isa pang suntok,
patungo sa mukha ni Jian, na makikitang seryoso at kalmado. Walang kahirap-hirap niyang naiwasan ang suntok ni Wu Yang. Hindi siya makapaniwala halos lahat ng kanyang suntok ay madaling naiwasan ni Jian. Tinitigan siya ni Jian ng may seryosong ekspresyon. Pati ang security guard ay hindi makapaniwala sa bilis ni Jian. Kahit si Jin Sok ay walang masabi dahil ang kaibigan niya ay di man lang makatama kahit isang suntok kay Jian. Ginamit niya ang bilis ng kanyang mga paa, upang maka-attract siya at makapag-isip ng magandang plano. Pero bago yan tinanong muna niya si Jian kung nag-training ba siya. Ngunit hindi siya sumasagot, tahimik lang siyang pinagmamasdan ng mga nakakatawang reaksyon ng mga ito. Nang makita niyang hindi siya sinasagot ni Jian, nagngangalit siya kaya minura niya ito at sinabing pepe ka ba o ano. Wala parang reaksyon si Jian, nanatili siyang tahimik. Hanggang sa puntong hindi na makayanan ni Wu Yang, na mukhang minamaliit siya ni Jian kaya nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Galit na galit niyang sinugod si Jian, gamit ang kanyang buong lakas. Ngunit bago pa siya makalapit ay may isang mabilis na atake ang papalapit sa kanya. Walang kahirap-hirap siyang binigyan ng isang malakas na sampal sa mukha. Sa lakas ng sampal ay halos mayanig ang kanyang utak, at makikita ang bakas ng palad ni Jian na tumama sa kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang kamay at ipinakita niya sa lahat na gamit lang ang isang kamay ay magagawa niyang matalo ang kanyang kalaban. Nagulat ang dalawa, halos hindi sila makapaniwala sa ginawa ni Jian. Galit na galit si Wu Yang sa pagpapaiya sa kanya, kaya malakas niya itong pinagmumura. Tinitigan siya ni Jian ng may nakakatakot na titig. At biglang umatake si Wu Yang gamit ang kanyang pinakamalakas na suntok, at malakas niyang sinisigaw sa ating bida na mamatay na siya. Ngunit kagaya ng nangyari kanina bago pa tumama ang kanyang pag-atake ay may biglang tumama sa kanya na isang malakas na atake. Bigla siyang napayuko, galit na sinumpa ang ating bida. Tinitingnan siya ni Jian ng walang anumang awa ang makikita sa kanyang mukha. Habang si Wu Yang ay galit na galit dahil sa pinaggagawa sa kanya ni Jian, hindi niya matanggap, sa tingin niya ay pinaglalaruan lang siya ng ating bida. Kaya buong lakas siyang sumigaw at naghahanda ulit ng kanyang pag-atake. Pagkatapos ay makikita ang napakabilis na kamay na papalapit sa kanyang mukha. Pagkatapos ay solido itong tumama. Sa sobrang lakas ng impact ay halos namilipit ang kanyang mukha. At biglang bumagsak ang kanyang mga tuhod sa sahig, at nawalan siya ng malay dahil sa lakas ng ataking iyon na ginawa ni Jian. At mukhang siya ang gagamit ng ambulansya na inihanda ng kanyang katiwala. Biglang nanlaki ang mata ng dalawa, hindi sila makapaniwala sa nasaksihan ng kanilang mga mata. Walang kahirap-hirap na pinabagsak si Wu Yang na isang pinakamalakas na fighter sa South Korea. At sinabi ni Jian sa kalaban niyang nawala ng malay na magiging ayos lang siya dahil naging madali siya sa laban at hindi niya naman ito seneryoso, at inamin niya na nainis siya kanina dahil sa kay-abangan ng kalaban. Pagkatapos ay lumabas na siya ng ring at sinabing kung wala na ay aalis na siya. Ngunit pinigilan siya ni Jin Sok at sinabing manatili muna at huwag umalis. Na ipinagtataka ni Jian, hindi maintindihan, ano ang binabalak ng taong iyon. Habang magkaharap si Jian at ang security guard ni Jin Sok, maririnig ang kaluskos ng bawat yapak ni Jin Sok habang siya ay bumababa ng hagdan. At agad na lumapit kay Jian. At ipinahayag niya na simula ngayon, siya na ang kanyang bagong kanang kamay. Na ipinagtataka ni Jian, hindi alam kung ano ang ibig niyang sabihin, sa isip niya ano kaya ang ibig sabihin ng kanang kamay. Sinabi ni Jin Sok sa kanyang security guard na napakalakas niya, di ba? Nasinang-ayunan naman ng kanyang security guard. Tinanong ni Jian si Jin Sok kung ano ang ibig sabihin ng kanang kamay. At sinabi ni Jin Sok na magugustuhan mo ang pagiging kanang kamay ko. Alam mo kung sino ang tatay ko, di ba? Hindi na siya nagsalita at nanatiling tahimik habang nakatitig sa kanya. Pagkatapos ay inakbayan siya ni Jin Sok at niyayang umalis upang kumain sa mamahaling restaurant at magdiwang. Habang si Jin Sok ay malakas na tumatawa, dahil sa mga nangyayari, si Jian ay naguguluhan. Sa isip niya, kung ang lahat ba ng ito ay nangyayari ayon sa plano. Pagdating niya ng bahay, agad siyang binati ng kanyang ina, at pagkatapos ay tinanong siya ng kanyang ama, kung nakagawa ba siya ng mga bagong kaibigan. Na agad din naman niyang sinagot ng oo. Pagkatapos ay masayang nagtanong ang kanyang ina tungkol sa hapunan, si Jian ay tila pagod na pagod,
kaya tugon niya sa kanyang ina na kumain na siya kasama ang kaibigan at magpapahinga na muna siya sa ngayon. Ang kanyang ina ay medyo nag-aalala sa kanya, ngunit ang kanyang ama ay naiintindihan ang sitwasyon. Sa kanyang silid, makikita si Jian na nakahiga sa kanyang kama upang magpahinga. Nakahinga siya ng maluwag pagkatapos ng lahat ng nangyari. Inilagay ni Jian ang kanyang kamay sa kanyang noo, iniisip niya na ang misyon na ito ay talagang hindi madali. Lumipat ang eksena kung saan ilang oras lang ang nakakalipas, pagkatapos yayain ni Jin-sok si Jian na kumain sa labas, dinala siya sa isang magarbong restaurant at sinabing ito ang lugar kung saan lagi silang kumakain kasama ang kanyang pamilya. At dagdag na tugon pa niya kay Jian, na napakaganda ng lugar diba? Ngunit si Jian ay hindi nagsalita, at siya ay umiwan ng karne na nasa kanyang harapan. Pagkatapos sinabi ni Jin-sok na kumain na siya dahil napakasarap ng pagkain dito at magpakabusog siya. Kaya agad niyang isinubo sa kanyang bibig ang isang hiwa ng karne. Biglang nag-iba ang reaksyon ng kanyang mukha, siya ay nabigla sa sobrang sarap ng pagkain na ngayon niya lang natikman sa buong buhay niya. Nang makita ang kakaibang reaksyon ni Jian, si Jin-sok ay tumawa ng malakas, at sambit pa niya kung anong klaseng mukha yan, sobrang nakakatawa. Bumalik sa isip ni Jian ang mayabang na Jin-sok. Nang makita ni Jian ang reaksyon ni Jin-sok sa isip niya, kung ito pa ba yung Jin-sok na mayabang dati. Sinabi ni Jin-sok na ang pagiging kanyang kanang kamay ay hindi special sa kanya. Si Jian ay nagulat habang ninanamnam ang pagkain. Ipinaliwanag ni Jin-sok na kailangan lang niyang tapakan ang mga taong gustong sumubok na umakyat sa kanya, walang sino man ang gusto ng ganyan. Habang ang ating bida ay patuloy na kumakain at sinabi niyang hindi siya mahilig manakit ng mga mahihina. At sabi ni Jin-sok na ang mga mahihina ay hindi man lang sumubok na umakyat sa kanya noon pa. Kaya itinanong ni Jian paano si Dongwoo. Biglang nagulat si Jin-sok sa kanyang sinabi kaya tinanong niya si Jian kung ang ibig niya bang sabihin ay si Jang Dongwoo. Na agad sinang-ayunan ni Jian. Kaya biglang tumawa ng malakas si Jin-sok at sinabing si Dongwoo ay sobrang hina. Noong middle school sila ay naging utusan niya ang lalaking iyon. Na ikinagulat ni Jian, hindi siya makapaniwala na ginawang utusan si Dongwoo ng taong ito. Kaya sinabi ni Jin-sok kay Jian kung bakit niya naging utusan si Dongwoo. Kaya ipinaliwanag ni Jin-sok na ang pamilya ni Dongwoo ay ang nangungunang legal na pamilya sa Korea, ang kanyang ama ay ang punong taga-usig ng Seoul Central District Prosecutor's Office. Ito ay bago naging pinuno ng partido ang aking ama. Noon, nabubuhay lang ako sa panunood ng sitwasyon niya at ginawa ko ang lahat ng sinabi niya sa akin. Kaya nagulat si Jian sa sinabi ni Jin-sok. At dagdag pa ni Jin-sok na ang Korea ay ang uri ng lugar, kung saan ang kapangyarihan ng magulang ang nagiging lakas ng mga anak. Mas lalong nabigla si Jian nang marinig ang pahayag na iyon mula kay Jin-sok. Kung nagustuhan mo ang video nato, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.